Naniniwala ba kayong magjowa na sina Kim, Paolo? Yes or no? And why? Ano ba ang basis? Ayan, malinaw po yun, ha? Oo. Ilabas yun yung mga nalalaman nyo, ha? Hindi lang yung mga dahil sa ganito, ganyan, di ba? Dahil nakikita namin kilig-kiligan sila or something. Pwede naman kung yun talaga yung feeling din nila. O baka naman pwedeng makita, baka meron kayo lang kayo nakikitang nagsubuan sila ng ganito. Yes, subo mo to, sabi niya. Sabi ni Paolo kay sing and dance ba? Subo mo to yung subo mo to yung halo-halo. O kaya yung mga gusto yun sa social media. O yung may mga payakap na mga pagano si ay, marami, for sure, marami nakahuli yan. Lalo ng mga panahon na ang dami-daming fans sa paligid. Pero alam mo, hindi naman ako nagulat, pero nakakaloka pa din. Kahit saan magpunta yung dalawa, napakarami pa ring tao. Naman, syempre, Kim Pao yan, hello, global nga, diba? Yes. Yun. O yun, ikaw ba? Umpisahan paano na natin. Paano mo na ng picture din habang nagsasalita ka? Umpisahan natin, ikaw ba, naniniwala ka ba na magjowa na itong dalawang ito? May relasyon, may understanding. Relasyon! Yes! Malinaw na yes. Kasi ako, binigyan ko sila ng araw eh. Kumbaga may time element lang kung hanggang saan. Pag ito after ng promo, biglang nag-iba ang treatment sa isa't isa. Yung kumbaga madalang ng pag-usapan yung isa't isa. Maiisip ko, promo lang ito. So, pero kaya lang nga nagkakaroon ng parami ang mga resibo. Alam mo, ang promo naman ng halo-halo hindi naman yan everyday. Yes. So, pwede namang pwede namang pa-under lang nila katulad ng ibang artista pag magkasama, very clingy, super lambingan. Pero si Kim at si Paolo, wala pong pinagbago. Actually, the more na tumatagal yung situation at relationship, mas nagiging malambing, mas nagiging ramdam mo talagang may bumibigay sa isa't isa. Katulad niyan, nung last Sunday, ayudang-ayuda. Gawa na naman ni Carlos Miguel, di ba? Ganyan pala si Kim. Photographer, videographer level. Alam at si Carlos. Nakangiti si Kim, seryoso. Ito rin galing ni Carlos Miguel. Tingnan mo, nagawan agad niya yan. Oo, ang cute. Pero kung ako naman ang tatanungin, pasalamat mo na kay Carlos Miguel. Thank you, Carlos Miguel, dahil every time na meron kaming episode, ginagawa kami ng chibi art toy. Sa dami, hindi na namin alam kung sino talaga, kung alin talaga doon ang pinakamaganda. Kasi bago na naman. Lahat diba? Kasi ginawa tayong parang cartoon or hindi siya caricature, para pang-anime. Na-post pa natin. Na-post mo na siya. Okay. Ako nga, di ko pa nga na-post. Hindi dito, sa show. Ay, hindi pa. Sige, pakita natin. Sige, chika ka muna, hanapin ko. Oo nga. Kung ako naman ang tatanungin, kaya lang kasi baka bigla lang i-post, mapuputol. Go lang. Sige. Kung ako naman, hindi ako niniwalang magjowa sila. Talaga? Oo. Magjowa talaga sila. As in yung tipong, wala na talaga, bumigay na sila sa isa't isa. Yung mga pakilig nila dun sa stage para sa promo ng My Love Will Make You Disappear, wala, ano talaga, totoo na talaga yon. At kahit nga doon sa mga shooting, di ba, may kita mo kung paano himasi ni Kim si Paolo sa likod. Yung mga ganun. At saka yun nga yung sa Amanpulo, isa na yun sa pinaka malinaw na resibo. Kasi kung di naman kayo magjowa, bakit naman kayo mag-out of town, magbabaki na kayo lang dalawa? Though, hindi natin masabi na meron silang meron silang mga kasama. Pero the mere fact na kayo lang dalawa, di ba? Parang feeling ko, yun na talaga yung resibo. Kasi kung magkaibigan lang kayo, ba't kayo lang dalawa? Di ba? Magsama kayo ng iba. Ako may kasama isa lang kami lang dalawa. Hindi exciting yun. Dapat, kung magkaibigan kayo, marami parang mas masaya. Ang gumagawa lang noon na kayong dalawa ay magkasama, babae at lalaki sa lalaki, magjowa. Babae sa babae. Pag lalaki sa lalaki, magjowa, bading yung isa. O babae sa babae, tomboy yung isa. O tomboy parehas. O pwede naman parehas na bading yung dalawang lalaki sa lalaki. Pag lalaki sa lalaki, nangahunting yun ng mga babae. Sa mga ganung pag dalawa lang sila. Pag babae sa babae. Pero pagdating sa gabi, sila ng dalawa. Pero totoo lang. Hindi ko na-expect na magkakaroon sila ng ganitong ganap. Though,
alam kong darating naman yung point pero hindi ko expect na magkakaroon sila ng ganitong ganap sa isang napaka-exclusive yayamanin. Alam nyo ba, napakamahal dyan sa Amanpulo na yan. Kinukwento nga ni Jessica Rodriguez noon eh. Noon pa to ha. Lalo na ngayon. Diba? Early 20s na nandito pa, nag-Amanpulo sila. Alam nyo ba, ang Evian dyan ay nasa mga 500 pesos. Ganito kaliit. Hindi na rin. Paano pa yung mga pagkain dyan, di ba? So, 2,000, 3,000. So, bawal uminom ng tubig sa gripo. Kung lalagyan talaga nila ng ng buhangin. Charot. Kasi maobliga kang bumili ng ganito na 500 At wala daw. No! Hindi ko alam ha, nung time na yun kasi mga pere ba yun? Yung green na ganon. Hindi ko alam kasi pang mayaman lang yun eh. Yung mga ganon na doon binibenta, wala daw talagang local. Evian. O wala daw bonus, mga ganon, SM bonus. Malay mo hanggang ngayon. Baka ganon kasi talaga. Kasi international, siya eh. Baka ganun yung client. Soriano kasi dito. Tama ba ako, Soriano? Baka nga ganun yung mga client nila kasi alam mo na, para maiba. Tsaka yung image kasi nun, pang talaga, pang international. Kumbaga. So, gusto nilang ma-maintain talaga yung ganung packaging nila. Na parang kailangan mayaman ka para makapunta. Ang tanong, dahil sa pagiging magjowa na ito ni Paolo at saka ni Kim, magkano kaya ang nagastos ni Paolo sa tubig pa lang? Kasi mahilig uminom ng tubig si Kim, di ba? Dahil athletic yan eh, kahit si Paolo. Bawal kaya sa kanila magdala ng Nung flask? Hindi, yung isang galon na nabit-bit nila ito. Pang-outing, yung jeep ang sasakyan, tapos may gano'n, yung kulay blue. May gano'n, yung ginagawa, di ba pag gano'n ka gano'n? Kulay bawal kaya. Di ba may pamahal? Diyos ko. Di ba mga pampamilyang outing? Yung pang Purita Mirasol, di ba? Pati pero ikaw, invite ka ni Paolo sa ganyan. I go. Pero sa Lido Beach kayo I know. Ayoko mag-buhat ng mga pagkagan. Ang dami-daming binibit-bit, yung mga pagkain. Ikaw mo pinagluluto ng mga pinag-iihaw. Hindi lang yun, yung adobo na sa kaldero, nagamit na kaldero. Tapos yung Tupperware naglalangis na. Yes! Naku, may karanasan ako ganyan, mga bading nag-swimming kami, di ba? Yung isa kong kaibigan na bading, siya nagbitbit ng adobo. Kaharutan niya, najulog, dahil napunta sa lupa! Wala pa nga mga baka. sa bunot. At tumalikod talaga ako. Feeling ko, naku, dami natin kasabay, tapos ganyan na makikita lang pagkain. Pero anyways, kung ako naman, alam mo, ang maganda kasi kayo sa Kim Pao, mature na sila na nagkakilala. Hindi na ito yung laro-laro moment lang. Mature na eh. Tsaka, alam niyo, base sa experience, base sa personality ni Kim, pagkakilala natin sa kanya, wala siyang record na iba-iba yung nakakasama eh. Pag yan nag-stick sa isa lang, alam mo na, yun na merong something na yun. Kasi, never pa siyang nakitaan yun ng ganyan. Yung halimbawa, meron siyang Gerald, meron siyang ganito, meron siyang talagang isa lang. At ito, nakikita mo uli, yun. Ako naniniwala kung napakabait talaga ng Diyos kay Kim. Yes naman. Napakabait kasi hindi tinulot ng Diyos na makasal si Kim doon isang lalaking parang feeling ng Diyos ay may tumatawag na hindi magkakaroon ng magandang marital life. Si Kim na hindi siya magiging masaya. Kumbaga parang, anak, mabait ka. Kaya bibigyan kita ng isang taong deserve mo na magbibigay sa iyo ng saya at kung ano man yung hinahanap mo sa isang lalaki. Ngayon, siguro, for now kasi parang hindi ko nakikita muna na magpapakasal itong dalawang kasal agad. Kasi ini-enjoy mo na nila eh. Kumbaga, kasi masyado nating nahuhusgan si Paolo na ganito dahil baka hindi nagseseryoso or something. Baka hindi bagay. May mga ganyan pa rin kasi iwasan eh. Pero parang feeling ko talagang ibinigay ng kapalaran talaga si Paolo kay Kim. Doon sa panahon kailangan ni Kim ng taong magpapasaya sa kanya, yung magbibigay sa kanya ng panibagong inspirasyon at panibagong level ng pagmamahal. Ako kasi syempre, ang feeling ko, nung nasira yung relationship ni Kim sa ex, sa past, kung tutusin, yun nga, kung walang Paolo, baka medyo mahaba yung lungkot moment na yun. Eh. Pero siguro, si Kim laging on a positive side siya tumitingin. So, kaya hindi natin siya nakitaan ng ganito or ganyan. Pero,
tama yon. Baka si Paolo yung parang, sana nga tama talaga. Feeling ko tama naman. Si Paolo na talaga. At saka si Kim, kasi kung hindi dumating si Paolo sa buhay ni Kim, baka non-showbiz na dito. Oo, di ba? Kasi siyempre marami nag-aabang dyan, marami nakapil din sa mga Chinese community. There was a time na akala ko nga pati yung si mayor ni na rin kay Kim, di ba nakita rin sila together, pero work naman yun, parang gano'n. And why not? Sana nga naliligaw talaga kay Kim. Sana nga magtuloy-tuloy yung kaligayahan nitong si Kim at yung kaligayahan nitong dalawang ito, at sana talaga buo na talaga si Paolo. Buo na siya talaga para naman hindi lang piraso ang naibabahagi niya kay Kim. Kasi mahirap yun eh. Kasi pag hindi ka buo, parang hahanapin mo kung ano yung pang tatapal mo dito na tama. Paano kung pinantapal mo dito hindi naman pala tama? Di rin mabubuo. Hindi ba pwede sabihin na lang ni Paolo kay Kim na you complete? Mahirap yun eh. Talaga? Kasi sabi niya nga, di ba, kailangan buo muna ako. Baka kasi... Hindi, baka nga yung part yun na nabuo ako because of you. Kasi kung complete lang naman, paano kung hindi naman pala yung kompletong hinahanap ng tao, di ba? Sabi nga na bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Kasi paano ka na makakapagbigay ng pagmamahal kung hindi mo naman mahal ang sarili mo, di ba? Pero di ba, nangyayari naman talaga yun na feeling mo may kulang sa'yo dahil sa nangyari sa past mo. Pero because of this person, parang feeling mo, nabuo ako uli. May mga ganyan na pwede. Kung lang iba kasi, parang yung... Ano klaseng pagkabuo dapat? Hindi ko nga alam tanong niya, tumatawag si Paolo kanina. Si Paolo, diba? Sabi ko nga. Paolo, ano ba itong buo na to? Ano ba ito? Paluwagan ba ito? O may pagkain ka na paluwagan niya. Mahirap nga pag hindi buo. Dapat talaga buo ang sahod buo. Diba? So ano ba yung buo raw? Patanong. Oo nga. Paano ba masasabing buo ka na? Ano ba ito pendant pa ito? Kinakailangan pa hanapin yung kaparis niyan. Pero baka naman yung hinahanap na buo ni Paolo, yung sa sarili niya. May mga bagong detalye ukol sa relasyon ni Kim Chiu at Paolo Abilino na maaring malaman. Ayon sa isang source na ibinahagi ni talent manager at vlogger OG Diaz, kinumpirma ng kanyang kausap na sina Kim Chiu at Paolo Abilino ay magkasintahan na. Bagamat hindi pa ito opisyal na inamin ng dalawa, ang kanilang mga kilos at interaksyon ay nagpapakita ng malalim na ugnayan. Samantala, ang kanilang unang pelikula bilang magkapareha, ang My Love Will Make You Disappear, ay ipinalabas noong March 26, 2025. Ang pelikula ay isang romantic comedy na tumatalakay sa mga isyong pang-adulto. Sa isang panayam, sinabi ni Kim Chiu na ang pelikula ay nagpapakita ng kanyang karakter na may mga personal na isyu na kailangang harapin. Bukod dito, ang pelikula ay naging matagumpay sa takilya. Kumita ng 173 million pesos sa buong mundo sa loob ng mahigit isang linggo mula nang ipinalabas. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng positibong pagtanggap ng mga manunood sa kanilang tambalan. Sa kabila ng mga ulat at obserbasyon, sina Kim at Paolo ay hindi pa rin nagbigay ng opisyal na pahayag tungkol sa kanilang relasyon. Gayunpaman, ang kanilang mga aksyon at proyekto ay patuloy na nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon. Ayon sa mga ulat, sina Kim Chiu at Paolo Abilino ay magkasintahan na. Noong February 2025, ipinakilala ni Paolo si Kim sa kanyang pamilya sa isang pagtitipon sa Baguio, isang hakbang na itinuturing ng kanilang mga tagahanga bilang patunay ng kanilang relasyon. Bukod dito, isang source mula sa showbiz talk show ni OG Diaz ang nagkumpirma na sila ay magkasintahan na, bagamat hindi pa ito direktang inamin ni Kim Chiu at Paolo. Samantala, malaki ang tsansa ni Kim Chiu na mapabilang sa 100 Most Beautiful Faces 2025 ng TC Candler. Salamat sa masigasing suporta mula sa kanyang mga fans, lalo na ang Kim Pao fandom. Ayon sa mga ulat, aktibong nagpo-promote ang Kim Pao Team Abroad Official Group at iba pang Kim Pao supporters para iparating ang kanilang boto at pagpapahalaga kay Kim Chiu.
Sa katunayan, ang Kim Pao fandom ay kilala sa kanilang organisadong mga kampanya at masigasig na pagboto sa mga global polls. Halimbawa, noong 2024, 7 Pilipina ang pumasok sa listahan ng 100 Most Beautiful Faces, kabilang na sina Andrea Brillantes, Liza Soberano at Janine Gutierrez. Ang kanilang mga taga-suporta ay nagpapakita ng dedikasyon sa pagpapalaganap ng kanilang mga idolo sa buong mundo. Kaya naman kung patuloy ang masigasig na suporta ng Kim Pao fandom at ang kanilang organisadong mga hakbang, mataas ang posibilidad na mapabilang si Kim Chiu sa prestiyosong listahan ng TC Candler ngayong taon. Para sa mga nais makibahagi sa pagboto, maaring sundan ang mga opisyal na social media account ng Kim Pao Team Abroad Official Group at iba pang Kim Pao fan groups para sa mga update at instruction kung paano makiboto. Huwag kalimutan na ang bawat boto ay mahalaga at maaaring magdala kay Kim Chiu sa kanyang nararapat na pwesto sa listahan ng 100 Most Beautiful Faces 2025. Ang balitang ito ay nagpapakita ng masiglang suporta mula sa mga tagahanga ni Kim Chiu, particular na ang Kim Pao fandom, upang itaguyod siya sa TC Candler's 100 Most Beautiful Faces 2025 list. Ang kanilang organisadong kampanya at masigasig na pagboto ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon at pagmamahal sa kanilang idolo.